Ang nakagugulat na balita sa bansang Pilipinas ngayon ay ito ay ang ulat ni Ombudsman Boying Remulla. Ayon sa kanya, si Senador Bato ay may warrant of arrest na di umano mula sa ICC. At agad naman itong kinontra ng ICC spokesperson. No ICC news can be found only on ICC official communication channels and press releases. Yes, remember that ICC might have issued but might not have yet coursed the service through Interpol. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin. At gayon din po ang pahayag ni Secretary ng DILG John Vic Remulla. Ang pahayag niya, all that information came from Senator Trillanes. I heard the same but I checked with the Center of Transnational Crimes. Wala naman makukuhang red notice. So as far as we're concerned, unverified news ang dumating sa atin. At naroon din ang payag ni Atty. Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel. Arrest again Ronald Bato de la Rosa. At narito nga humingi ng proteksyon si Senador Ronald de la Rosa sa pamunuan ng Senado. At agad naman sinabi ni Senate President Tito Soto to preserve the dignity of the Senate. And as a master institutional courtesy, you cannot allow any senator to be arrested in the Senate premises, outside the Senate premises that no longer are concerned. Pero pag nasa labas na ay ibang usapan na yun. Itong payag ni Ombudsman Boying Remulla. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Mismong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang nagkumpirma sa kanyang radio program ngayong Sabado ng umaga na may warrant of arrest nang inilabas ang International Criminal Court o ICC kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nang tanungin ng dating Justice Secretary kung kumpirmado ito, anya, I think so. I would say so. Na I have it in good authority. Na may nakipag-usap sa akin kanina. Dahil hindi na miyembro ng Rome Statute ang Pilipinas at wala ng treaty sa ICC, kinakailangan anyang dumaan sa proseso ng extradition. Ang tawag dyan kay Senator Bato would be an extradite. Rules ng Supreme Court tungkol dito. Para malinaw na lahat. They will have to file it with the DOJ through the Office of the Chief State Counsel. Haharapin kaya ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang nilabas na arrest warrant laban sa kanya? Ito'y ayon kay Ombudsman. Matatandaan natin na sinabi ni Sir Bato de la Rosa sa kanyang pahayag noon na siya ay sasama kay Tatay Digong sa ICC detention cell. At ito nga ay ating malalaman. At maraming mga pahayag ang mga DDS na may kasinungalingan ang pahayag ni Boying Remulla. Ngunit ayon kay Harry Roque, dapat daw natin paniwalaan si Ombudsman Boying Remulla. Panoorin po natin ang kanyang pahayag. Magandang umaga, araw po sa inyong lahat. No? Well, ako po'y nagulantang ng aking pagkagising. Ang unang-unang nakita ko sa aking cellphone ay ang balita na sang-ayon kay Ombudsman Boying Remulla ay nag-issue na raw ng warrant of arrest ang ICC. Siyempre, ang nasa isipan ng marami, kung nakuha nilang kinidnap si Tatay Digong papunta rito, kikidnapin ba nila uli si Senator Bato papunta rito sa Hague? Well, bago tayo pumunta ron, merong issue. Dapat ba natin paniwalaan si Ombudsman Remulla na meron ng warrant of arrest, gayong wala pa namang balitang ganyan sa webpage ng ICC? At sabi nga ng tagapagsalita ng ICC, ang tanging official source of information ay ang webpage ng ICC. At sinabi rin ng kapatid ni Ombudsman Remulla na si Secretary Remulla ng DILG na wala rin silang notice, no, na nasa red notice list na Interpol si Senator Bato. Well, unang-una po, sa tingin ko po, kinakailangan
paniwalaan ang sinabi ni Secretary Remulla. Bakit? Well, naranasan na po natin yan sa kaso ni Tatay Digong. Isa sa pinagsisisihan ko, habang ako po ay wala na sa Pilipinas, tinanong po ako ni Executive Secretary Medialdea noong mga panahon na sila ay nasa Hong Kong. Hari, sa tingin mo ba, meron na bang warrant of arrest ang ICC laban kay Tatay Digong? Ang sinagot ko, well, check ko muna ES. So pinuntahan ko webpage ng ICC, walang balita. Tinignan ko ang Interpol, walang red notice alert kay Tatay Digong kasi nasa computer naman po yan. Tinawagan ko pa ang mga estudyante ko na nasa DFA para ipatanong kung merong notice na nakuha ang embahada sa Netherlands sa warrant of arrest na in-issue o kung merong ang na-issue warrant of arrest kay Tatay Digong. Ang sagot, wala. So matapos ko ma-check sa webpage ng ICC, sa webpage ng Interpol, at doon sa mga taga-Philippine Embassy na wala pang warrant of arrest sa kanilang pagkakaalam, ang sabi ko kay ES, sa tingin ko wala pa kasi ito yung mga tinawagan ko, chinek ko, at wala namang kahit sino sa mga tinawagan ko para magsinungaling sa akin. Pero anong katotohanan? Meron na pala talagang warrant of arrest. At ang patakaran ng ICC, bagamat ang ICC webpage ang tanging source of information na opisyal sa mga pangyayari sa ICC, pag nagkaroon ng issuance of warrant of arrest, initially, sinisekreto yan. Ito nga ay para hindi makatakas ang isang akusado at mahuli kaagad. At kaya ko po pinagsisisihan na sinabi ko na parang wala pang warrant of arrest, yun nga po. Dahil nagkaroon ng conclusion dun sa pagpupulong sa Hong Kong na wala pang warrant of arrest, si Tatay Digong nagaling sa ICC, baka lokal na warrant of arrest pa lang, po pwedeng harapin ni Tatay Digong yan sa Pilipinas. Pero kung siguro ang sinabi ko is yung patakaran ng ICC na talagang sinisekreto muna ang issuance of warrant of arrest para mahuli yung akusado, baka mamaya napigilan na pag-uwi ni Tatay Digong, no? Dahil alam natin na kapag talagang may warrant of arrest, talaga namang ang mga Marcos administration ay makipagtulungan para isurrender siya. At in fairness to Secretary Remulla, Ombudsman Remulla, kung si Marcos Jr. ay bale-balentong na nagsasabing hindi makipagtulungan sa ICC pero nakipagtulungan, itong si Secretary Remulla consistent makikipagtulungan. Kasi kapag sinabi ng Interpol daw ay kinakailangan magtulungan, makikipagtulungan. Pero katotohanan nga, wala pang red notice alert kay Tatay Digong ang Interpol at ang nangyari lamang ay nagkaroon ng request ang Pilipinas mismo sa buong daigdig na ng tulong para nga mahuli si Tatay Digong na noong mga panahon na yon ay nasa Hong Kong. So sa tingin ko po, dapat paniwalaan na may warrant of arrest na si Senator Bato. Pangalawang taon. At ito nga ang breaking news na kumakalat at nagtitrending viral ngayon tungkol sa arrest warrant laban kay Senador Bato de la Rosa. Ngayon din ang payag ni Attorney Chrissy Conti. Ano kaya ang mangyayari? Abangan natin ang susunod na kabalata sa balitang ito.